Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Ating paghahanda hindi lamang sa pang-espiritual, kundi yung ating pisikal na pamumuhay ay gusto po nating mapanatiling malusog upang tayo po ay may kalakasan sa paghihintay natin sa Panginoon. Kaya tayo ay nagpapasalamat dahil sa pangapanahong ito, tayo po ay makaka-receive ng tips on how we can improve our health. We have invited doctors from Adventist Medical Center Manila at sa pagkakataon pong ito, ang ating makakasama ay isang surgeon, urologist at lifestyle medicine specialist. Siya rin po ang presidente ng Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College. Ibigay po natin ang pagkakataon kay Dr. Bibli Makaya. Maraming salamat, lady, sa inyong introduction. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ang ating topic sa ating talakayin ay men's health. Ano ba itong men's health? Isa ito sa pinakamarami, pinaka-common na problema ng mga kalalakihan. Pag-aralan natin at aking ibigay sa inyo yung informasyon regarding the prostate. Ang ating prostate ay ito yung organ na maraming bukol at maraming simptoma nagbibigay sa mga kalalakihan. Dalawang klase ang bukol ng ating prostate. Ang isa ay tinatawag nating benign, ang isa ay cancer. So, ang mas marami dito ay yung benign. Pero ang problema dito sa isang bukol, yung cancer, ay hindi kaagad nahalata kasi walang simptoma, usually ang mga pasyente. Ano ba itong prostata? Itong prostata ay sa ating drawing dyan nakikita sa ilalim ng pantog at dinadaanan ito ng pag-ihi natin. Ano ba ang kanyang function? Ano kanyang silbi? Siya ay nagbibigay ng fluid sa ating similya. At itong organ na ito ay nagbibigay ng pagkain, nutrition sa sperm para ang sperm ay mabuhay kasi pag wala itong prostate fluid, ang ating sperm ay mamamatay. Ito ang normal na prostate. At sa pangalawa, sa kanan na picture, ito yung malaking prostate. Kung inyong nakita, pag lumaki na yung prostate, ay hinaharang niya yung ihi natin. So, medyo nahirapan na yung pasyente umihi. Gaano kadalas itong prostate problem? Ang prostate problem ay marami sa kalalakihan. In fact, 1 in 5, isa sa 5 kalalakihan maka-experience nitong enlarged prostate. At habang tumatanda tayo, pagdating natin ng edad na 50 years old, 60 years old, mga 60% na rin siya. At pag dumating ng edad na 70 to 80, ay ganun din ang porsyento. 70 to 80%. So, marami, majority ng kalalakihan ay maka-experience nito. Ano yung mga simptoma ng prostata?
ito, nahirapan siya umihi, no? Nagmamadali siya. Parang may nagtitira, no? Tapos yung kanyang ihi ay mahina, no? Mahina ang daloy. Tapos parang kung naramdaman niya, parang hindi na niya kayang hintayin. Kailangan umihi siya. Kaya tingnan nyo, hinuhuli siya ng pulis kasi kahit kung saan-saan na lang, gusto niya nang umihi, hindi na niya kayang pigilan. Sa gabi, kailangan siyang umihi, no? Kung minsan, ora-ora. So, kung simula ng alas 12, na mga 3-5 beses siya umihi. At ito ay nakadisturbo sa kanyang pantulog. At kailangan niyang umire. Hirap na hirap siya, no? Talagang tapos na yung kasama niya sa kabila, siya ay hindi pa. At sa katapusan dyan, sa picture natin, ay nanghihina yung kanyang sex drive or libido. Parang wala nang gana. So, pag magpa-check up kayo ng doktor, kagaya namin ng mga urologist, ito yung aming ginagawa at binibigyan namin ng score. Ang scoring dito ay tinatawag na International Prostate Symptom Score. Paano yon, no? Over the past 2 months, kaano kadalas yung pag-ihi, no? Pangalawa, kaya mo pa bang pigilin? Pang-tatlo ay nagigising ka ba ng more than 3 times a night, no? Tapos mahina ba? Dati ang ihi ay parang ihi ng kabayo, ngayon walis tingting na lang, no? At kailangan siyang mag-strain, ibig sabihin iire para lang umihi, no? Tapos parang ang kanyang pakiramdam ay mayroon pang natitira, no? So ganun ang symptom score ng pag-ihi. So kung mataas ang score dito, ang ibig sabihin ay kailangang gamutin or kailangang operahan. Pag wala naman, kahit malaki yung prostate ay pwedeng hintayin or pwedeng obserbahan. So paano namin mga doktor malaman na mayroon kayong prostate? Number 1, doon sa inyong simptoma. Pangalawa, i-examine namin yung inyong prostate via sa rectum or sa puwet, no? Ito ay nararamdaman ng doktor na lumaki at pangalawa ay ultrasound. Ang ultrasound ay isang gadget na doon nami-measure ang prostate ng mga kalalakihan. So, ang normal na prostate ay 20 grams lang. Baka may mga resulta kayo sa inyong mga ultrasound. Pag umabot na siya ng 40, 50, 60 grams, malaki na yon, no? At lalo na pag may symptom kayo o yung pasyente. At pangalawa nating talakayin ngayon, tapos na tayo yung sa benign na tinatawag, yung hindi cancer, sunurin natin ang cancer of the prostate. Cancer ng prostate ay pinaka-common ito, no? Ito ay pangalawa lang sa lung cancer. Number 1 ang lung, number 2 itong prostate cancer, at number 3 ay colon cancer, no? Sa bitoka. Kaya binibigyan natin ng importansya itong topic na ito, gawa ng itong cancer of the prostate ay localized. Ibig sabihin, hindi siya masyadong nahahalata. Kahit kapain nga ng doktor, kung minsan hindi rin siya makapa. Kasi pag maliit pa, ay para siyang nakakatago, no? Pero 80% of the time, pag lumaki na, ay nahuhuli namin kahit sa aming pag-i-examine sa prostate via rectal examination. Gaano naman kadalas, no? 1 in 6. So kanina yung benign 1 in 5, ngayon 1 in 6 mayroong
ma-diagnose natin yung prostate cancer at 1 in 36 namamatay ang lalaki sa prostate cancer. Ito yung ating statistics. Yung statistics na ito ay hindi nagkakalayo sa statistics natin dito sa Pilipinas. Ano naman ang simptoma pag mayroong prostate cancer? Ito gusto kong i-emphasize na yung prostate cancer ay karamihan walang symptoms. Kung mayroon mang simptoma, ay usually advanced na siya, no? Medyo huli na tayo. So kung sakali mayroon ng simptoma, ano ang mga nararamdaman? Mayroon ng lalaki, nararamdaman niya ay mayroong weakness, no? Numbness in the leg. Kasi ang nangyari dito ay kumapit na yung cancer sa kanyang buto, no? Yung buto naman ay naipit, no? Naipit niya yung nerve, so nanghihina, no? At usually masakit yung likod. Pangalawa ay panay na panay din ang ihi. Tapos kung minsan mayroong dugo sa ihi. At natural, hindi normal ang kanyang pag-ihi. At kung i-examinin ng doktor, ang nakikita, ang kanyang mafe-feel ay usually matigas, no? Matigas. Kaya kahit walang simptoma, kaya ini-emphasize ko, kahit walang symptom, yung mga lalaki ay magpa-test sa urologist or sa doktor para makakapa yung prostate via rectal exam at mahuhuli ng maaga para ma-cure, no? Kasi pag ang prostate cancer ay nahuhuli ng maaga, madali siyang cure, ibig sabihin gumaling, no? Mabigyan siya ng lunas. Ano naman ang mga diagnostic test para malaman natin na ito ay cancer? Number 1, nasabi ko, wala ngang symptom, pero by rectal exam, no, ng surgeon or urologist, makakapa ang matigas. Pangalawa, yung sa dugo. Ang tawag natin dito ay PSA, prostatic specific antigen, no? Kukuha lang ng dugo, tapos titingnan sa laboratory, ay makikita yon kung ang kanyang value ay more than 4, no? Lalo na pag umabot na ng 20, kunwari 20 in above, ito ay nagsasuggest na mayroon ng cancer of the prostate. Pero hindi naman lahat na pag tumaas ang prostatic specific antigen ay cancer of the prostate. Mayroon ding mga kondisyon. Ano yon? Infection, pag malaki ang prostate, pag kinapa yung prostate, pang-apat ay kung bago nagtalik yung mag-asawa, tumataas din yung prostatic specific antigen. Pero hindi masyado ang pagtaas doon sa blood level. So anong ginagawa ng doktor para ma-diagnose? Pag nakita niya na matigas yung prostate pag nakapa at mataas ang PSA, ang sunod na gagawin ay random 12-core biopsy. Ibig sabihin, procedure ito na kukuha ng maliit na tissue para makita sa microscope kung cancer ba talaga. Tapos ito yung procedure na gagawin, no, biopsy. Ito ay ginagawa ng urologist under local anesthesia lamang. Hindi naman ito mahirap na procedure, no? Ito ay madali lang, usually after 30 minutes, no, 15 to 30 minutes, tapos na ito. Yung specimen na makukuha dyan, under ultrasound guidance, tinutusok yun ng 6 times sa kaliwa, 6 times sa kanan, para mapadala yung tissue sa pathologist. So pag nasilip na ng pathologist, doon malaman kung cancer ba siya o hindi.
Yan, ganun ang pwesto, no? Ganun ang posisyon pag mag-biopsy at madali yun, gawa ng may anesthesia namang linalagay ang doktor. At kung medyo kaming mga doktor ay nahirapan, mayroong mga paraan na medyo sophisticated at pero mahal lang para makita itong prostate cancer. Umiilaw sila kaya hindi yan mamimiss ng mga doktor. So, kung sino yung mga high risk, ito yung mga kalalakihan na may history, tapos 50 years and older, yung may brother, may father, no, or son na mayroong prostate. Ito yung mga mataas ang risk factor. Paano natin ma-maintain ang healthy prostate? Maintain natin yung weight, no? Stop smoking, limit dairy products, exercise, less fish, berries, nuts, green tea, no? And tomatoes. And then how do we fight the cancer? Mayroong mga cancer fighting foods, tomato, lemon, spinach, nuts and seeds, strawberry, avocado, broccoli, cauliflower, and green tea. So, ito yung ating mga pagkain na kakainin natin, no? Fruits and vegetables para malusog yung ating prostate at malaman natin na ito ay makatulong sa atin. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang